ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Araw ng pasasalamat dito sa Sitio Padcal, Tuba, Benguet. Walang trabaho. Imbis na tunog ng makinarya, masayang tugtog at tawanan ang maririnig. Si Mang Manuel day off sa minahan, samantalang si Aling Norma sandaling iniwan ang mga pananim para makisaya. Ang araw daw na ito sadyang inilaan para naman malasap nila ang biyaya ng lupang nagpayaman sa Padcal. Taliwas sa masiglang pagdiriwang na ito ang masalimuot na kasaysayan ng pagmimina sa bansa. Dahil kahit ang kislap ng ginto, pilak at tanso, hindi matabunan ang pangamba sa posibleng pinsala ng industriya sa kalikasan at kalusugan. May basihan pa nga ba ang ganitong pananaw sa panahon ng modernong pagmimina? O dapat nga bang tuluyan ng itigil ang pagkuha sa ating yamang mineral? Ako po si Erwin Tulfo, samahan niyo ako sa mas masusing pagtingin sa industriya ng pagmimina dito sa Yaman ng Bayan. Sadyang pinagpala ang probinsya ng Benguet dahil mula sa kinalalagyan nito sa ibabaw ng Cordillera matatanaw ang nag-uumapaw na yamang bumubuhay sa mga taga rito. Nabiyayaan ng matabang lupa, magandang tanawin, kaaya-ayang klima at mayamang kultura. Pero ang kasaganaang tinatamasa ng Padcal hindi lang nanggagaling sa ibabaw ng lupa. There are many unexplored areas still of Benguet. And Benguet is known for its gold. Actually, hindi copper known district, and it is a gold district. If you look at the latest results of Far Southeast, this is doing joint venture with Lipanto. That is a world-class deposit, and I could say that the mineral district of Baguio is not yet fully explored, and there are still resources that could be found in the area. Ayon sa Annual Mining Review noong 1991, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo. Pangatlo naman ito pagdating sa tanso at pang-anim naman sa dami ng chromite. Samantala, pinakamalaki naman ang konsentrasyon ng ginto sa 5 lugar sa bansa. Ito ay ang Paracale, Masbate, Surigao, Masara at Baguio Gold District kung saan malapit ang Padcal Mining Camp. Our next awardee is currently working as a security guard supervisor of our security department. Inabutan kong abala si Engineer Austin sa pagbibigay ng parangal sa mga piling empleyado ng Philex Mining Corporation. Bilang Chief Executive Officer o CEO ng nasabing kumpanya, ito raw ang kanyang paraan para maipakita kung gaano niya pinahahalagahan ang serbisyo ng kanyang mga tauhan.
Yung fiesta na ito, sir, talagang the community itself lang kumikilos or tumutulong din ang Felix. Actually, ang nag-i-spearhead ito yung company. This is a separate fiesta from the barangay and from the community. It's really a company fiesta. Pero everybody's involved, yung effort, like pati, baka napansin ko yata, pati mga asawa ng mga employees, pati mga barangay officials. Actually, mas maganda pa ang fiesta ng company sa barangay. Every employee would like to have that award because may cash yan. Oh, really? Then you go to there's this annual mine safety convention in Baguio that you compete with other mining companies. Pero ang CEO ngayon, isang simpleng empleyado rin pala ng Felix Mining noon. Dahil ang role ng miner, dapat walang nakakasa. Dahil namulat sa panahong progresibo ng minahan sa Padkal, saksi si Engineer Austin sa pagbabagong dinala nito sa kanilang lugar. Actually, I was born in the northern part of the mountain provinces. I have to go to Baguio to pursue my college education. The IPs are even very thankful because these companies, big mining companies, especially in Baguio, are hiring people from the Ilocos, from the Pangasinan area, and from the Benguet area, from the Cordilleras, and it's an opportunity for them to work in the mines. I remember in the past, Baguio was not like that, but when the mining industry boomed in 1980s, you could see a lot of mining people in the city. They have so much allowances that you could see them buy snacks during break times, but for us, who came from the remote areas, we could hardly buy a merienda for us. 28 years in service to the company. Kahit kabilang sa katutubong grupong Kankanae, nahikayat ang mga kabataan noon gaya ni Austin sa pag-asensong hatid ng pagmimina. Nag-aral at nagtapos ng may karangalan sa kursong mining engineering. Agad na niyang pinasok ang pagmimina at nagsimula bilang isang rank and file employee. I have to do the shoveling of muck, like what the miners do, carrying of those equipment, placing timbers on the racks, and doing blasting, etc. Until you know the nitty-gritty of a miner's job. Dahil na rin sa angking talino at kakayahan, sa loob ng humigit kumulang 2 dekada, masasabing nahukay na niya ang ginto sa kanyang karera nang mahirang siya sa pinakamataas na pwesto sa Felix Mining Corporation. At ang tagumpay na ito isang mensahe sa mga kapwa niya katutubo. The concept that the IPs are barriers to progress, it's hard to accept that. We need to convince them to pursue higher education because for me, many of our IPs in the mountain provinces also recognize that progress is really necessary for the country. And I think it's just a matter of respecting the culture of the IPs. Pero bakit nga ba naakit sa industriya ng pagmimina ang gaya ni Engineer Austin? Para maunawaan ko, hiniling kong sumama sa isang araw ng pagmimina. Can we see mining operations nyo? Boss, kasi parang ito yung problema na hindi alam ng tao what's inside the mining, what's going on. Actually, that would be a very good suggestion, Erwin, because lahat ng pumupunta rito, once they see the operations, once they see how we do things, parang nag-iiba ang perception nila sa mining. And I would invite you to see all that also. Especially how we dig that stuff underground, bring it to the mill through a process, and we could produce a product of gold and copper. Kasi yung pag sinabi mong mining, parang yung small scale, yung tao, papasok sa maliit na butas, tapos delikado, masabugan, matabunan doon. Tama yan. Iba kasi ang perception. Pag mining kasi yung talagang... Nagapang. Oh, Those are naman, yung small scale. oh, yan ang kwan. Na hindi ka mga tao na papasukin mo doon. Yung truck na nakikita mo na tin-wheeler na yun, pumapasok sa underground yun. Really? Yeah. That's why if we tour the underground, makita mo na we use a Land Cruiser and you Parang it's a small city inside. Oh, With all the lights and all that. and you have government regulations to satisfy 6 meters per second. Ngayon, kasama mismo si Engineer Austin, personal kong sisilipin ang underground mine. Prioridad nila ang kaligtasan ng mga minero at ng sino mang papasok dito.
Kaya bukod sa safety briefing, kailangan ay kompleto ang iyong suot na PPE o Personal Protective Equipment. Kung ikukumpara sa isang building, nasa mahigit 200 palapag ang aming pupuntahan. Part of the mining engineering course is mine ventilation. Iba-ibang brand. Paliwanag ni Engineer Austin, sa underground mining tulad nito ay binubutas ang ilalim ng lupa at gumagawa ng iba't ibang lagusan para maabot ang lugar kung saan ang deposito ng mineral ore o ang mga batong naglalaman ng iba't ibang mineral. We are going down. Mula sa ibabaw ng lupa, nasa mahigit 1,000 metro ang lalim ng kinalalagyan namin ngayon. Mas malaki sa Mega Mall siguro, Erwin. Because it's a 400 meters by 500 meters kalapat. Ito yung tinatawag na Command and Control Center. Kumbaga sa paliparan nga, ito yung ikangay control tower. Dito na monitor yung production, yung mga tao, yung actual daily operations or hourly operations. 24/7 na bukas itong lugar na ito. Dito, mas naunawaan ko ang makabagong proseso ng pagmimina at kung paano ito nabago mula sa sinaunang paghuhukay. Ayon kay Manuel, sapat na ang kanyang kinikita para maitaguyod ang 5 anak. Unang-una, may hospital kami. Ang coverage noon, yung mga gamot, mga confinement, lahat ng pamilya mo, carried sila sa benepisyo na yun. Yung mga anak ko, libre hanggang dito sa high school. Wala po kaming binabayaran, libre pa yung tirahan namin, libre tubig, libre kuryente.